ay nakita ni Juan yan. Yung babae na nararamdam ng kulay ubi at puno ng pahiya sa kanyang katawan. Tinatawag po siyang babaeng patutot o harlot sa English dahil sa kanyang sistemang itinataguyod. At ngayon po siya po yung ating sentro ng ating pag-aaral. Kilalanin ho natin ang mga gawain ng babaeng ito at ano yung dati niyang kalagayan. Yan. So, doon sa chapter 12 kasi, yung katangian or yung dinidescribe po sa talatang 1 at 2 ang babae nakasalungat nung harlot ng babaeng prostitute. Ang sabi po dito sa 12:1 hanggang 2, at ang dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae na nararamta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. So iyan po siya mga kapatid, no? Ang kanyang kasuotan ay naglalarawan ng kalinisan, puti at kadalisayan. Yan din po yung mga kapatid, yung kahulugan ng kabayong maputi. Sa unang tatak na ating pinag-aralan, itong babaeng ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na babaeng kasintahan ng ating Panginoon. Yan. So, mayroong mga tinatawag pong bituin sa kanyang mga ulo. Mapapag-aralan ho natin yan ng bukod. Binanggit lang natin yan para makita natin yung dalawang uri ng babae sa ating pong pag-aaral. At kung titingnan ho natin yung mga bituin na yan, na 12 bituin, yan ho ay kumakatawan sa 12 tribes of Israel sa Old Testament. Samantalang yan naman ay ang 12 apostles sa New Testament. At napatandaan siguro ninyo na pinag-usapan po natin yung church hindi nagsimula sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsimula po siya sa Old Testament. So sa Bagong Tipan, yung sinag ng liwanag ng kasuotan ng babae ay ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa New Testament, yung church dito sa Revelation ay inilalarawan sa isang tapat na asawa ng ating Panginoon. So, iyan po sa Bagong Tipan, no? Nakikita po yung kanyang katapatan. Siya ang tinatawag na babaeng dalisay o kasintahan. Ano po, ang kanyang itsura ay ibang-iba doon sa babaeng prostitute. Ngayon, puntahan na po natin yung chapter 17 kasi ibubukod natin yung topic tungkol dito sa babaeng ito. Kung babasahin natin yung kapitulo 17 ng Aklat ng Apokalipsis, ay sinasabing ganito, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa inyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Pansinin ho ninyo mga kapatid, nakaupo ika sa maraming tubig, yung hatol sa bantog ay yung patutot. Kanina ay nakaupo sa hayop. Dito naman nakaupo sa maraming tubig. Tapos sabi rito, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ito na nga po yung hitsura niya, mga kapatid. No? Pag sinabing patutot o harlot ay babaeng mapangalunya o mangangalunya na iniwan ang kanyang tunay na asawa at sumama sa ibang lalaki. Yan ho ang katangian ng harlot, kung sino-sinong lalaki. Yan. Ibig sabihin, lumayas ito sa tunay na nagmamahal sa kanya. Sabi nga natin kanina, yung Panginoon ang nagmamahal sa kanya. Tapos nagpatutot o tinatawag po ng naging mapangalunya
Bakit binanggit ho kanina doon sa talata sa talatang 1 na siya po ay nakaupo sa maraming tubig? Ano ang ibig sabihin ng tubig? Doon sa verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So yung tubig, ang kahulugan sabi po riyan, ay bayan o mga bayan, mga karamihan at mga bansa at mga wika. So multitude, maraming tao ang kahulugan ng tubig. Doon nakaupo yung babae. Ayan. Ibig sabihin, yung mga bayan at mga karamihan at mga bansa at wika. Ang kahulugan nito mga kapatid ay nangingibabaw siya sa lahat ng bansa, bayan at wika. Ibig sabihin, namamayagpag siya, angat, mas mataas ang kanyang posisyon. Ano? Ayan. Kaya nakaupo siya sa maraming tao o bayan. Isang iglesia na napakarami ang member at mataas ang tingin doon sa nangunguna, na kahit po yung mga presidente ng ibang bansa ay sumasaludo sa kanya. Yan po. At nagkaroon po siya ng relasyon sa mga hari sa lupa, sabi doon sa mga binasa natin talata ng mga nakaraan. At nagawa niyang manaig sa mga hari sa lupa. So ano po yung tinatawag na pakikiapid? What is fornication? It's an illicit union. Ano ang ibig sabihin? Ito po ay bawal na pakikipagrelasyon or pakikipagkaisa. Kaya harlot, nakipagrelasyon sa hindi dapat, sa hindi mo asawa. Labag sa batas na pakikipag-isa o pakikisama o pakikisiping. Ibig sabihin, yung isang babae, umalis, doon nakisama doon sa illegal na hindi niya asawa. Yan yung ibig sabihin ng illicit union. Paano po mga kapatid, nangyari yon na ito ay naging harlot at paano siya nagkaroon ng bawal na relasyon? No? Sabi rito, in the fallen church system, the church is united with the state. Yan, di ba pinag-aralan natin mga kapatid, na sa istorya, sa kasaysayan, itong malaking kaharian na ito, na mayroon pong nangungunang kilalang church, ay nagkaroon po sila ng pagkakaisa ng estado. Yung state o yung gobyerno. Yung huwad at tumaliko na iglesia ay nakipagkaisa doon. Kasi ang tunay na dalisay na iglesia ay kanino po dapat nakikipag-isa, mga kapatid? In the true church system, the church is united with Jesus Christ. Kasi nga, illustration, nakikita natin yung halimbawa na yung babae, ang lalaki ay si Kristo. Kaya yung babae, ang kanyang iglesia, yan yung kanyang asawa. Yan po yung tinatawag po nating paghahalimbawa. Ano? Ang tunay na iglesia dapat nakipag-isa kay Kristo. Pero saan nakipag-isa? Sa estado, sa gobyerno. At saka lalo na po doon sa pagano. Ang huwad na iglesia ay nakipagkaisa sa politika. Yan. Doon sa time na yon na sila po ay nag-persecute ng napakaraming mga tao, mga kapatid. That time ay isa po ang church at ang estado o yung gobyerno at ang iglesia. So nag-iwanan ng iglesia ang tunay niyang asawa, ang Panginoon. Ito ay namuhay na sa makamundong uri ng pamumuhay. Kaya nga siya ay puno ng ng palamuti ng mga alahas sa katawan. Simbolo po yan mga kapatid, yung mga alahas na yan na ng pagiging-isa sa sanlibutan. So, yun po ang kanyang hitsura. Kaya nga ang kanyang description ay mapakiapid at nakikiapid sa lahat ng hari sa lupa. Sabi po riyan, sa talatang 3, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang
At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamamusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Okay? So, yung ibig sabihin, nakaupo sa maraming tubig dahil nangingibabaw siya sa lahat na maraming mga sikta o mga tao. Angat siya. Yung mga miyembro nito, pinagmamalaki. Kami ang tunay kasi laganap kami sa buong mundo. Sila yung pinakakilala. Yung pala yung ibig sabihin ng prophecy na nakaupo siya sa ibabaw ng mga tubig sapagkat ang tubig, ang ibig sabihin ay mga bansa o lubhang tinatawag na multitude or karamihan. Dito naman ay nakasakay siya. Nakasakay siya sa hayop na pula na puno ng pangalang pamumusong ng may 7 ulo at 10 sungay. So the harlot woman of Revelation 17 represents a false system of religion. Yan. So isa siyang maling, nagre-represent siya sa maling sistema, maling doktrina, maling mga aral. Yung babaeng prostitute na to ay kumakatawan sa huwad na relihiyon. Bakit? The beast on which she rides represents the state. Yan. So, yung sinasakyan niya na kabayo, doon siya nakipagkaisa. So, alam natin yung hayop na yan. Mapag-aaral din natin sa mga susunod. Yung 4 na hayop sa Daniel at yung hayop po na dito ay isang kilalang kaharian. Isa pong estado. Isa pong imperyo. Kaya nga doon sa imperyo na yan, noong lumitaw po yung relihiyon, ay hindi pwedeng hiwalay siya roon. Sumakay talaga siya sa pamamalakad ng gobyerno. Nakisakay siya doon. Nakipagkaisa po siya, mga kapatid. So, yan po yung ibig sabihin. Nakipag-isa siya. Kung ang hayop ay nakasakay, ang hayop nakasakay, sinabi sa verse 15 na nakaupo naman sa maraming tubig, ibig sabihin nakipag-isa na kikipagkaisa nga ito sa mga kaharian sa buong lupa. Yan. So, yun pong ibig sabihin. Kaya hindi sila magkakontra sa maraming tubig tapos sa hayop. Kasi yung imperyo ay hayop, tapos maraming tubig ay iba't ibang mga bansa. So itong estado na ito, itong kaharian na ito, ay kilala kasi nandyan yung isang relihiyon na mayroong mataas na kapangyarihan. Yan po ang ibig sabihin. Okay, ngayon, nangangahulugan na itong babae ito sabi na huwad na iglesia na nagkaroon ng bawal na relasyon sa mga bansa, wika at bayan. Tinatawag itong harlot, no? May paliwanag yung isang komentary na protestante. Ito po ay si A.R. Fawcett David Brown. Doon sa Bible commentary niya na sa page 593, ang sabi po niya dito, state and church are precious gift of God, but the state being desecrated becomes beast-like. The church apostatizing becomes the harlot. So hindi ho atin ito, hindi po Adventist yung komentary na yan. Isa po siyang protestante. Ang nung ibig sabihin ng bakit sinabi po dyan na but the state being desecrated, ang ibig pong sabihin ay violate the sacred character of a place or language. Isa pang meaning ay violate the sanctity of the church o kaya ay profane the name of God. Nilabag niya yung mga banal na bagay. Yung estado ay lumabag sa panuntunan na dapat ginagampanan niya. Kaya siya ay naging, nakasakay doon sa hayop. At yan po yung tumalikod na iglesia. So, huwag natin kalimutan yung pagkakasunod-sunod. Puti, naging pula. Yun din yung church na yon. Kaya lang inusig, kaya naging pula. Yung church na yon na nangunguna ay naging itim kasi yung doktrina ay may mga halo ng mali at naging maputla kasi patay na ang church na yon. Kaya lang doon sa individual na mga tapat
ay preserve nila yung Bible. At muling nagkaroon ng pagkakataon na mailabas, tumubo yung katotohanan at ibalik ang mga aral na niyurakan nitong babaeng ito. Talatang 4. At nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Ito, nababasa na natin ito ng mga nakaraan po nating mga topic. No? Ang kanyang damit ay kulay ubi at pula at marami siyang ginto sa kanyang katawan. So, tingnan natin yung nasa verse 9 uli. Chapter 17, verse 9. Dito pa rin sa chapter nito para makita natin yung context. Sabi rito, narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. So ngayon, pinapaliwanag dito yung hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Ang sabi ho rito, direktang galing sa talata mga kapatid, yung 7 ulo ng hayop ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Doon sa New International Version, this calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. So ang kulay, sabi doon ng kanyang kasuotan, ay yan din yung kulay na sinusuot ng mga leader sa church na yan ngayon, mga kapatid. Kung titingnan po ninyo, tuwing meron po silang ginagawang special na misa. Sakto naman ayon sa kasaysayan na may isang lugar na mayroong 7 bundok. Minsan itanong ito sa Itbulaga ano yung city with 7 hills? At ang sagot po nila doon ay sakto, yung Roma. Sabi mo rito, there is only one city in the world that meets the description. Ito po yung Rome. So, yun ho yung ibig sabihin ng hayop. Diyan yung, ang tawag dito, yung headquarters. Ang headquarters po nitong iglesia ito. Nag-iisa ang city na mayroong ganong description. Ito ay walang iba kundi yung Rome. So, the fallen church system of Revelation 17 has colors of purple and scarlet, and she sits on a city with 7 hills. Napakadaling intindihin mga kapatid. Yung sistema nitong iglesyang apostate or tumalikod. Tumalikod, apostate, ibig sabihin, tinalikuran yung kanyang dating asawa at nakisiping sa iba. Ito ay may palatandaan ng kulay na nakaupo sa city o sa bansa na may 7 bundok. Ano nga daw po? Sabi ng historian, ito po ay walang iba kundi ang Roma. Isang city sa Europe na naging sentro ng napakalaking relihiyon na laganap sa buong mundo. Sa pagpapatuloy nito, the golden wine cup in her hand represents the intoxication of false doctrine. So yung ginto, na babanggit na natin ito naman nakaraan nating topic. Ang gintong saro na may lamang alak sa kanyang kamay ay nagre-represent sa nakalalasong doktrina. Nakasalasong doktrina ang daladalit nitong babaeng ito. At dito naman sa verse 5, chapter 17 verse 5, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So sabi diyan, ina ng mga patutot, nanay ng mga huwad. Pansinin nyo, ina ng mga patutot, prostitute, mother of harlots. Ibig sabihin, hindi lang siyang harlot, hindi lang siyang patutot, pati yung mga iba-ibang nakiapid sa kanya ay patutot na rin kasi nakiapid din sa kanya. So ano po ang ibig sabihin niyan mga kapatid? Ito yung mga relihiyon na may ginayang doktrina niya. No? Itong napakalaking relihiyon na kilala na po natin ngayon,
meron ding mga sikta na nangopya sa kanya ng doktrina. So, ang katuparan, sabi ay, ang katotohanan ng mga kapatid, ang daming umalis sa kanya, nagprotesta, sabi. Subalit, taglay pa rin yung doktrina niyang ipinagmamalaki na kanilang authority. So, ikutin po natin yung iba't ibang mga sikta. Lahat po yan, mga kapatid, linggo yung kanilang ipinagtatanggol, which is, sinasabi po nitong iglesia na to, sa amin yan. Kaya ina ng mga patutot, ina ng mga harlot. So, naniniwala ako na maraming sikta na nagmamahal ng totoo sa Panginoon. Subalit kung naiintindihan na po ninyo sa mga taga-subaybay natin na kailangan yung iwanan yung iglesia niyan at ang mga anak-anak niyan ay wag na ho natin pagtagalin. Naalala ko si Pastor Yatin, yung pastor ng Pentecostal na binasaw natin kagabi, alam ko nanonood siya. Sana ay kung loobin talaga ng Panginoon kung pati yung kanyang mga membro isasama niya, ay di yung church nila, ayun na naman gawin po ng church ng Adventist. Total marami naman ganun na nangyari. So, nangyayari nga po ang nakasaad sa propesiya na siya ay naging ina ng mga patutot. No? So maraming tao, mga kapatid, nagmamahal sa tunay sa Panginoon at lalo na po sa salita ng Diyos. Mga taong hindi kayang baliwalain kung ano ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya itong ating pong pangangaral na ito ay alam ko magiging malaking pakinabang. Minsan ho natin tinalakay dito, pero hanggat nasa social media yan, nasa YouTube at nasa Facebook yan, mga kapatid, ay talagang marami ang matututo. So, kung titingnan nga uli natin ito, yung sinasabi ho dyan, merong may hawak siya, no? Ang mga bagay na suklam sa lupa. Kailangan natin maliwanagan ang hiwagang ito upang makaiwas sa parusa na naghihintay sa kanya. Sa Old Testament, meron tinatawag tayong literal na City of Babylon. Ito po yung bansang Babylonia sa panahon ni King Nebuchadnezzar. At sabi po sa prophecy, itong Babylonian ito na bumagsak ay hindi na babangon pa. Yan ho ay naihula na hindi na maitatayo. At marami po ang nag-attempt na itayo uli yan. Si Saddam Hussein ay isa sa gustong itayo yan na nagpapakilalang relative pa ni King Nebuchadnezzar. Pero nabigo din po, hindi na uli maitatayo. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi sa unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa panampalataya at mga kikinig ng mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. So napakarami ngayon ang maririnig natin na aral. Ano po? Aral na, wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. At yun po ang ibig sabihin na sila'y tumalikod sa panampalataya. Pilit nilang inihiwalay ang kanilang sarili sa bayan ng Diyos sa Old Testament. Di ba? So ito yung katuparan na tinatawag pong sa huling panahon. Magsisitalikod sila sa panampalataya. Kaya maririnig na ninyo, yung Sabat na yan, so noon lang yan, sa Israel lang yan. Sapos noon lang yan, yung bawal na pagkain, noon lang yan. Ngayon pwede na. Yun ho actually ang katuparan ng pagtalikod sa huling panahon, tinalikuran nila ang aral ng Diyos. Dahil ang Diyos naman, hindi naman pabago-bago. Hindi naman nagkakamali ang utos ng Diyos at sasabihin ng Diyos, ay, nagkamali ako, hindi pala marumi ang baboy, kaya gagawin ko na lang malinis. Mali pala yung ikapitong araw ng Sabat, bawiin ko na lang yung basbas ko doon, ilagay ko sa linggo. Wala pong ganun Wala pong ganun. Kaya iniiwan nila yung dating aral ng Diyos. At ang kanilang bukang bibig, nasa bagong tipan na tayo. Kahit alam nila
na yung utos na itinatakwil nila, hindi naman magdudulot ng kasamaan. Ewan ko nga, dito sa isang laging naghahamon sa amin. Ako kasi, pinagbawalan na po ako makipagdebate ng Hope Channel. Ni mismong maglagay ng title na debate sa aming program. Kaya ilalagay na lang namin sharing. Ayan, alam niya merong laging nang co-comment, nang gugulo sa ating mga video. Ipinost ko ngayon. Sabi ko, tumawag ka ng live at doon mo na lang patunayan. Meron naman, yung kaibigan namin, si Erwin de la Cruz. Ako ba, hindi ka na makikipag-debate? Kala niya, debate. Hindi, tatawag lang live. Tatawag lang live. Kasi patutunayan daw niya na hindi na kailangan sundin ang 10 utos. Pambihira, hindi iniisip. Ano ba yung utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Hindi nasusundin yon. Okay, naalala ko tuloy yung kausap kong pastor ng evangelical, si Pastor Marvin Bagabaldo. Wala na raw yung 10 utos. Tinanong ko ng tinanong. Sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Marami kang Diyos-Diyosan. Sabi niya, hindi, sinusunod ko yan. Pangalawang utos, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Sinusunod mo, hindi. Sinusunod naman pala. Naubos ho, mga kapatid, ang siyam. Yung Sabat lang talagang hindi. Pero pag magsalita, wala na. Dapat ang sabihin, wala na yung isa. Siyam na lang. Pero nakikita nyo, di ba, lasing sa dugo, sabi nga. Lasing sa dugo ng mga banal. Di kaya talaga naintindihan mabuti. Magsisitalikod, sabi dyan. At makikinig sa espiritu mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Ayan. So, yung tagline itong babaeng ito ay false doctrines would come into the church through this false religious system called Babylon. Mga maling doktrina na pag-aralan na natin. Bali na uulit lang natin, kaya lalo po natin matatandaan. Mga mali at mga wala sa Biblia ang doktrina na galing po sa pagano. Ito po yung promotor. Pinakialaman niyo pa kasi ng husto ng iglesyang ito, ang banal na kautusan ng Diyos. At marami po siyang binago. At ginaya naman ng maraming mga maliliit na pulutong sa ating kapanahunan. At ang nangyayari ngayon ay kailangan nating tuklasin ang mga aral nito. No? Kung babalikan natin yung Genesis, may mga taong nagtayo ng tinatawag na Tower of Babel. Bago pa yung kaharian ng Babylonia, may nauna pa. Yung itinatag ng mga tao after the flood ay gusto nilang magkaroon ng napakataas na tore para pag nagkakaroon ng gunaw ay hindi sila mamatay, aakyan lang sila roon. Yun ang iniisip po nila. Yun ang kanilang layunin. Ito po ang kanilang pamamaraan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sila ay gagawa, sabi, dahil ayaw nilang mapahamak sa baha. Sarili nilang kaparaanan ng pagkaligtas ang kanilang iniisip. Nakalimutan nila na si Noe at ang kanyang pamilya ay naligtas na hindi naman nagtayo ng sarili nilang tore, kundi yung itinayo ni Noe ay yung iniutos mismo sa kanila ng Diyos. No? At itong Babel na ito, kung pupuntahan natin chapter 7, verse 9 ng Genesis, sabi diyan, kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Yan. Kaya hindi nagpatuloy yan, hindi pinahintulutan ng Panginoon. Ginulo ng Panginoon yung wika, hindi na magkaintindihan. Hirap ako mag-intindihan yung Ilocano, pero yung iba, medyo unti-unti, naiintindihan ko na rin. Depende, pag sumagot yung nag-uusap, pag sumagot, yung pala yun. Pero hirap din. Na-imagine ko nung galuguluhin ng Panginoon, hindi magkaintindihan yung mga gumagawa ng tore, paano nang matapos doon? Kung ang pinaaabot ng isa ay martilyo at ibibigay naman lagari, ay talagang mahirap, baka magkapiko na pa.
Hindi ho natuloy. Pinanabog sila, sabi ho dyan. Wag ho natin kalimutan na hindi pumapayag ang Panginoon, mga kapatid, sa ating mga sariling pamamaraan, no? Mga pansariling kaparaanan o pansariling kaligtasan. Kasi gusto nila maligtas sa tubig eh. Hindi na sila naghintay ng instruction ng Panginoon. Sarili po nilang diskarte. Kaya ang mensahe sa atin ito ay magpasakop tayo sa Diyos. Kung ano ang iniutos niya, yun ang ating gawin. Ano mang gawin ng tao bilang substitute sa utos ng Diyos, mali. Napansin nyo ngayon, wala na yung 10 utos, yung banal na kautusan, ay gumawa din ng sarili ng utos. Iba, wala ko sa Biblia, mga kapatid. Talagang ganyan, no? Ang dami pong Babylon niya ngayon. Ibig sabihin ng isang meaning ng Babylon ay baby loan. Tingnan natin yung spelling niyan. Mula sa baby. Bakit natin tinawag na baby? Yan. Yan po ay mula sa salitang babies. Ano? Ayan. Ibig sabihin ay babbler. Ang baby na nagsasalita, hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Tuloy-tuloy. Pero dahil sa kanyang pagiging baby, basta mag-usal lang yan salita, hindi niya naman maipaliwanag kung ano yung kanyang sinabi. So yun po yung ibig sabihin, anak. Baby talk rapidly and continuously in a foolish, excited, or incomprehensible way. So yan po ang Babylon. Mga kapatid, yan ang meaning. Nagsasalita siya na hindi niya naintindihan. Tuloy-tuloy, subalit walang laman. Parang ibon. Okay? So, yan ho ang nakikita po nating ibang magandang definition dito po sa salitang ito. Kaya yun ang ibig sabihin. Bukod doon sa confusion or kalituhan, kaguluhan, ay yan po yung ibig sabihin. So, hindi ganito ang pagbabahagi ng katotohanan, mga kapatid. Yung hindi mo maintindihan. Proclaiming truth, not babbling confusion. So, ang paghasiwalat ng katotohanan, hindi yung parang salita ng batang hindi mo maintindihan o talagang mahirap intindihin. Lalo na, idodoktrina, wala sa Biblia. Abay talagang napakahirap intindihin yon, mga kapatid. Sabi dito sa Daniel 4:30, ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kaluwalhatian ng aking kamahalan. Sino ho ang may sabi ho nito, mga kapatid? Yan, sino po yung may sabi po niyan na puro akin? No? Nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanan ng hari sa pagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kaluwalhati ng aking kamahalan. Itong nagtayo na ito ay talagang mapagmataas. So ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Babylon, a man-made system of religion. Yan, sa madaling salita, ang Babylon ay nangangahulugang man-made religion dahil sa kanyang mga doktrina. Samantalang ang sabi ng Panginoon ay ganito, sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So nakarinig ba kayo ng salita ng minsan bigla na lang magpo-post lahat ng relihiyon gawa ng tao. Totoo kaya yun, mga kapatid? Meron talagang man-made religion, pero hindi lahat. Meron talagang sa Diyos. Diyos ang gumawa. So dito, two system of religion. One man-made and one God-made. Totoo na may relihiyon na gawa ng tao, pero hindi lahat. So, Jesus is calling us from all human system of religion. Papasukan natin
at para malaman natin na yan ay hindi man-made religion, ay sa doktrina. Minsan nababaliktad tayo mga kapatid eh. Tayo po, ang iglesia natin, tayo ng tao ni Ellen White. Hindi po pa madali ho lang matrace ang relihiyong gawa ng tao pag ang itinuturo wala sa Biblia. O halimbawa, mga kapatid, mali daw ang doktrina na ipanginin ng araw ng Sabat. Pero nasa Biblia. Saan ka man nakakita ng mali na yun ang nasa Biblia? Ang tama daw, linggo. Tanong, saan sa Biblia? Wala. Ang ituturo, nakatipon yung mga alagad unang araw ng Sanlinggo. Minsan lang naman yun. Hindi naman regular. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na magsimpan. Hindi naman pagsamba, kundi nililikom ng abuloy. Lahat ng kumukontra sa Sabat, ang ipinagtatanggol linggo, saan sa Biblia? Wala. Wala niya, hindi. Noong una lang yan, bawal ang baboy. Saan sa Bagong Tipan? Inutos, kainin mo na ang baboy. Wala. Wala. Lahat na nagtuturo na pwede nang kainin ang baboy. Saan sa Biblia? Pwede nang kainin yan. Ang mga karumal-dumal. Wala. Anong babasahin? Marcos 7. Tinapay naman yung kinakain doon. Punta doon sa gawa. Pangitain naman yung tinutukoy doon. May kahulugan. Punta doon sa unang Timoteo 4. Ang tinutukoy naman doon. Yung ipinapakain ng Diyos, pinagbabawal naman. So lahat sablay. Wala. Hindi na kailangan mag-ikapo. Saan sa Biblia? Wala rin. Man-made. Man-made. Lahat ng kumukontra sa Adventist doctrine, wala sa Biblia ang batayan. May babasahin, parang ganun. Pero pag sinagot na natin, huli, wala. Hindi totoo, mga kapatid. Kaya, lalo na ngayon, marami. Ang dami ko, binasa ko na ng palit-ulit ang Biblia. Wala akong nabasang Sabadista. Buti kung Sabadista yung pangalan natin. Wala akong nabasang Seventh-day Adventist. Yung binabasa naman na Biblia, Tagalog. Hindi mo talaga makikita doon kasi English yun eh. Hanapin mo sa Tagalog eh. Pero basa ka ng English, napakadami, Seventh Day. Tad-tad. Bakit hindi yun ang gamitin nila? Adventist, galing po yan doon sa salitang Latin na Adventum. Napakarami sa Bibliang Latin. Adventum. Sa English, Seventh Day. Hindi may Seventh-day Adventist, pero hindi yun ang ating batayan. Kasi ang gusto nila, kailangan mabasa sa Biblia. Teka muna, saan ba sa Biblia na kailangan basahin mo yung pangalan? Wala. O di man-made. Di ba? Kaya nga, kung ang Seventh Adventist ay maagang nagkaroon ng sariling TV sa Pilipinas, talaga mga kapatid. Tinan mo ngayon na meron na po tayong program. Meron kaming live sa Hope Channel, question and answer. Meron kaming live pagka nasa studio, gabi-gabi. Question and answer. Lahat ng gustong magtanong. Di ang daming naliliwanagan, mga kapatid. So, ang ating doktrina hindi man-made. Maniwala kayo, mga kapatid. Kaya, kung kukunin natin sa Biblia, ay ang ating ang pagbabatayan, hindi pwedeng tawaging man-made. Basta tama ang interpretation at tama, yon. Kaya nga, ang pagbabatay sa Biblia, hindi yung New Testament lang. Mali. Kasi, ang mga alagad, wala namang New Testament nung nangangaral. Nangangaral sila, Old Testament yung gamit. Yung mga bago ngayon, hindi bagong tipan na tayo. Tika muna, yung mga alagad ng mangaral, anong gamit na Biblia? Bagong tipan? Wala mang bagong tipan sa panahon nila eh. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Di ba? Kaya mali talaga. Naturuan lang sila ng mali. Ang tamang bayan ng Diyos, hindi magbabatay sa kalahati ng Biblia. Old and New Testament, dapat intindihin ng tama. Yan ho ang importante dyan, mga kapatid. At tinanyapon ito. Ang sabi ho rito sa Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatibag ang iglesia, na siya ang pasimula
ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So si Jesus ang ating puno, ano? Si Jesus ang ating itataas sa ating pangangaral. Pag mayroon ho kayong narinig na samahan, ang laging itinataas yung puno. O, gayahin nyo si Brad Eli. Saman ganun, no? Nung buhay pa. Gumawa ako ng segment. Ituwid mo, si Soriano. Kadaming nanonood. Daming dating daan na naging Adventist. Lahat ng mga, nung buhay pa siya, tumigil na lang ako sa ngayon kasi baka sabihin na, patay na eh. Hindi tinigilan ko na. Pero nung buhay pa, sinasagot natin. Ituwid mo si Soriano kasi meron siya. Itanong mo kay Soriano. Ay sa akin naman, ituwid mo si Soriano. Kasi ang dami talagang mali, mga kapatid. So, si Jesus ang itataas natin. Kaya nga, gospel in the book of Revelation. Sa Revelation, si Kristo talaga yung dapat na maitaas dyan. Mga kapatid, no, hindi ho yung leader, hindi yung preacher, kundi ang ating Panginoon, sapagkat siya ang ulo. At kung saan ang ulo, ay naroon din yung katawan, siyempre. Yung church, maraming gumagamit yan, si Kristo ang ulo. Ang katawan ay ang iglesia. Ang problema hindi naman sinusunod yung ulo. Yung ulo, tuwing Sabado, nasa sinagoga. Sila namang katawan, nasa paglinggo naman nandoon. Di ulong pugot, hiwala yung ulo sa katawan. Ugali ni Kristo nasa sinagoga tuwing Sabado, Lucas 4:16. Meron naman ngayon na ginagamit niyan. Si Kristo ang ulo, kami ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Nako, ibang araw nasa simbahan, yung ulo, ibang araw. Di naglakad yung katawan, walang ulo. Yung manananggal na yun. Mali, mga kapatid. The true Church of God is the only organization too big that its body is upon earth, but its head is in heaven. Di pugot din. Ganun ba yun? Hindi. Ibig sabihin, yung iglesia na yan, si Kristo ang itinataas. Christ-centered. No? Ang aral ng Diyos ang itinataas kasi ang aral ni Kristo hindi naman salungat sa aral ng Ama. Sa ating puno, ang ating puno nasa langit. Wala ho dito sa lupa. Kaya pag may nagtanong sa inyo, sino ang founder niyong mga Seventh-day Adventist? Ang sagot natin, ang Diyos. Anong katunayan? Kasi yung doktrina. Sabi ng Diyos, mangilin ka ng Sabat. Tanong, ikaw, nangingilin ka? Hindi. Ikaw ang mali. Hindi founder ang Diyos dyan. Kasi ang Diyos nag-utos Tingnan nyo, lahat ng utos natin, lahat ng aral natin, hindi man-made. Wala tayong doktrina na gawa-gawa lang natin, mga kapatid. So, ang lumang Babylon na pinumunuan ng tao na gumagamit din ng sariling diskarte, sangayon po roon, Kapag umupo siya sa kanyang trono, ay nagsasalita siya ng katulad sa Diyos. Yung sa panahon ni Nabucodonosor. Pag nagsalita siya, ang turing ng mga tao noon sa kanya, siya ay Diyos. Walang pwedeng kumontra yung mga hari. Noon, lalo na ito sa tinatawag na Babylon na ating pinag-uusapan. Pag nagsalita siya at nakaupo siya sa kanyang trono, walang mali sa kanyang sasabihin at ipapalagayan ng nasasakupan niya na parang salita ng Diyos. So, in the last days, a church-state system would arise called a spiritual Babylon that would have a spiritual leader claiming to speak as God. Ano daw pang ibig sabihin? Sa huling araw, ang sistema ng iglesia at estado na nagsanib pwersa ay babangon na may spiritual leader na nagsasalitang kagaya ng Diyos. Binanggit niyan sa banal na kasulatan. Sabi ni Pablo, 2 Tesalonica 2:4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos.
uupo kagaya ng Diyos sa templo at aastang kagaya ng Diyos. Yung Old Babylon, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar ay ginagawa ho ito. Ngayon, pagdating sa spiritual Babylon, meron bang ginagawa bilang katuparan itong sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? Sumula sa kanyang trono, sabi ron ay magsasalita siyang kagaya ng Diyos. Samantalang ang mga lingkod ng Diyos ay iisa ang pinakikinggan. Ngayon, Babylon as center of image worship. So ang Babylonia sa Old Testament ay sentro ng pagsamba sa larawang gawa ng tao. Oh, di ba? Hindi nga lang natin kayang talakayin, ano? Yung napanaginipan ni Nabucodonosor sa chapter 2 ng Daniel, yung revolto. Narinig nyo naman siguro yon sa kapitulo 2. Ulo, ginto, silver yung dibdib, tapos bronze yung dito sa may bewang niya, hita ay tanso, tapos ay bakal yung paa at magkahalong putik. Nung pinaliwanag ni Daniel na yung ulong ginto, ikaw yun, hari. Pagkatapos mo, may mababang kaharian, pero papalitan ka. Silver. Tapos may pangatlo, may pang-apat. Sabi ni Nabucodonosor, tika muna. Ibig sabihin, matatalo ang Babylonia. That time nung managinip siya, walang pwedeng mag-isip na may tatalo sa kaharian ng Babylonia sapagkat napakatibay ng pader. Walang pwedeng tumagos na sandata at walang pwedeng tumawid na sandata. Kasi ang taas-taas, ang kapal-kapal. Ang ginawa niya, nagpagawa siya ng larawan na purong ginto. Kasi ulong ginto siya. Ginawa niya purong ginto na sa chapter 3 ng Daniel. Man-made pa rin. Ewang nangyari, wala rin. Natalo pa rin ang Babylonia at nakahula na hindi na maibabalik. So yun po, hindi talaga pwedeng kontrahin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hanggang ngayon, puro kontra lang yung mga kalaban ng Diyos. Pero hindi pa rin talaga sila nagtatagumpay. Ang Diyos ay nag-aanya sa atin na ingatan ang kanyang instruction. At yung instruction niya, yung kanyang kautusan, ito naman yung nilalabanan ng dyablo. Pansinin nyo ngayon, napakaraming sikta, napakaraming preacher. Maririnig mo sa bibig nila, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Maririnig mo sa kanila, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi mo marinig sa kanila, sundin natin ang kautusan ng Diyos. Wala. Ano bang pagkakaiba ng kautusan ng Diyos sa kalooban ng Diyos at salita ng Diyos? Bakit? Yung kautusan ng Diyos, hindi ba salita ng Diyos yun? Yung pong kautusan ng Diyos, hindi ba kalooban ng Diyos yun? Bakit napakarami ngayon? Hindi man lang kaya ng bibig nila. Samantalang napakaliwanag, mga kapatid, na yan ang focus nung huwad na relihiyon, ang sirain ang kautusan ng Diyos. Kaya nang lumitaw sila, ay hindi po sila ang katuparan. Lumitaw sila, dinagdagan lang, lalong tinulungan yung huwad na relihiyon para sirain tunuyan ang kasalita ng Diyos. Kasi nakikipagdebate pa nga sa amin O paano sasabihin tunay, ikakampingan niya yung nanay. Yung harlot, sinira yung kautusan ng Diyos. Lumitaw itong mga anak, sira din ang kautusan ng Diyos. O binasa natin yung 12:17 ng Apokalipsis, binabaka ng hayop yung nalabing binhi ng babae. Kaya dinidebate tayo, hindi nakakapagtaka, mga kapatid. No? He is our intercessor. He is our priest, ang ating Panginoon. Si Jesus yung ating pari. At siya po ay hindi taong leader. Siyang ating sambahin, hindi ang mga larawang inanyuan na gawa ng tao. Exodus 20, talatang 4 at 5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos
ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Matindi pala talaga mga kapatid yung pong pagkakaroon ng pagsamba at pagyukod sa larawang inanyuan. Dinadalaw ang katampalasanan ng mula sa anak hanggang ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Pati yung mga apo sa tuhod, ay tagos yung sumpa ng Panginoon. No? Bawal yan. Itong mga ganitong larawan, ang Babylonia ho ang gumagamit nito, ng mga larawan yan. Napakaraming rebulto, iba-iba. Tinatawag po nilang mga santo. Sa huling araw, ang pagsamba sa larawan ng hayop, mga kapatid, ay lalaganap sa pamagitan din ng makabagong Babylonia. Kung yung lumang Babylonia, napakarami Diyos-Diyosan, yung pong modernong Babylonia sa Apokalipsis, yung harlot, yung prostitute na babae, ay napakarami ding Diyos-Diyosan sa kanilang mga templo. Huwag tayong lilihis mga kapatid sa Biblia para hindi ho tayo maligaw. Yan, the center of false teaching about death. Ano po yung turo ng Babylon tungkol sa maling aral, tungkol sa kamatayan? Sa sinaunang Babylonia mga kapatid, ay meron silang huwad na doktrina tungkol sa pagtao pagka namatay. Nagtuturo sila ng immortality of the soul, yung old Babylon kingdom. Yung tao kapag namatay ay may kaluluwang hindi namamatay. Hindi ho yan turo ng Biblia mga kapatid. Tingnan nyo, sa Ezekiel. Sabi sa Ezekiel 8, 13 at 14. Sinabi rin niya sa akin, iyong muling makikita pa ang mga ibang malaking kasuklam-suklam na kanilang ginagawa. Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hinagaan. At narito, dooy nangaupo ang mga babae na iniiyakan si Tamos. Anong ginagawa? Nandoon sila sa may pintuang daan, sa bahay ng Panginoon pa. Pero humanap sa dakong silangan. At sabi diyan, nakaupo at iniiyakan si Tamos. Sino ho si Tamos, mga kapatid? Pinag-uusapan natin yung literal kingdom of Babylon sa Old Testament. Tamos, the God of the resurrection. Ano ang ibig pong sabihin yan? Si Tamos ay Diyos ng pagkabuhay. Ang mga taga-Babylonia sa panahon ng Old Testament ay naniniwala na kapag sa winter time, nagkaroon ng pagdidilim, para sa kanila, namamatay si Tamos. Pag nagdilim ang kalangitan. Subalit sa springtime, naman muli itong mabubuhay. Okay? Kaya tinawag siyang God of Resurrection. Dahil paulit-ulit na mamatay, paulit-ulit din nabubuhay. Kasaklap naman ang kalagayan ni Tamos, mga kapatid. Ito ay doktrina ng pagano na naitala sa aklat ng Ezekiel. May mga Hudyo na naniniwala sa doktrinang ito ng Babylonia. Kaya ito naitala ni Propetang Ezekiel. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa kamatayan? Sa Ecclesiastes, Old Testament din ang sasagot Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ang turo tungkol sa immortality of the soul ay labag sa Biblia. Kasi dito, yung tao mamamatay talaga, walang alam. Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Malinaw dito. So, ayon kay Solomon, walang alam ang patay. Nawawala sa kanya ang alaala. At dito sa aklat ng awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. So, marami ang naririnig natin nagsasabi sa mga namatay
kasama na siya ng Diyos ngayon sa langit. Nako, ang dami niya sa Facebook. Pag mayroong itim na yung profile, may patay. E di, aamuin mo ngayon yung malungkot. Huwag kang mag-alala, sister, kasama na siya ng Diyos ngayon. Mali. Kaya nga, nung namatay yung bayaw ko, may patay ho kami, actually. Kaya pag uwi namin sa linggo ng gabi, dadaan na kami, diretsyo na doon, bago umuwi. Sa Bataan. Eh, nung i-post ko po yon, naikwento ka po ng Sabado ho yun eh. Buhay pa siya nung Sabado. Nakwento ko, kinalingguhan, namatay. Kasi siya yung kinikwento ko na nawala ng pandinig na bayaw ko. Siya yung nagdoktrina sa akin. Na hindi man lang nalungkot. E di ba naiyak pa nga ako doon sa kwento ko kay tatay at saka siya. Pareho kong naalala. Eh, yung pala ay nagkaroon ng bukol na infection siguro. Hindi na agapan. Eh, ang lapit lang sa baka umabot sa heart. Yun, bigla na lang, ang lakas-lakas, nabalitaan namin, namatay. So, pinost ko yon. Pero sa post ko doon, hindi ko siya kinakausap, patay na siya. Pinapaliwanag ko lang kung ano ang nagawa niya sa akin. Meron doon mga nag-comment. Siyempre, hindi naman lahat na Adventist na mga friends ko. Kasama na siya ni Kristo ngayon. At meron naman doon, sinasabihan, rest in peace. Parang kinakausap siya. Wala namang alam yun. Wala nang alam mo yun, mga kapatid. So, yung pong immortality of the soul doctrine na ang kaluluwa ay hindi namamatay, ay iyan po ay hindi galing sa Biblia. Galing man sa Biblia, pero galing sa ahas. Tingnan niyo po Magbasa ho tayo ng mga quotation. The doctrine of the immortality of the soul is not in the Bible. Pag sinabi ang immortality of the soul, ito ay yung paniniwala na pag ang tao namatay, may kaluluwa at yung kaluluwa hindi na namamatay. Eh pag totoo yun, di walang kamatayan kasi yung namatay, hindi pala namatay. Kasi buhay naman yung kaluluwa. Di hindi patay. Parang ang lumalabas yung katawan, nalubat lang. hindi lang maigalaw. Di ba? So, wala po sa Biblia ang doktrina niyan. Ano ang sinasabi ng isang kilalang preacher, si Amos Pells? Isang kilalang Protestant preacher na nakapag-sermon ng napakaraming sermon. Ito ang sabi niya. Is man by nature immortal? Ayan, sermon by Amos Pells. This doctrine can be traced through the muddy channels of a corrupted Christianity, a perverted Judaism, a pagan philosophy, a superstitious idolatry, to the great instigator of mischief in the Garden of Eden. Yan. The Protestants borrowed it from the Catholics from the Pharisees, the Pharisees from the pagans, and the pagans from the old serpent who first preached the doctrine amid the lowly bowels of paradise. Ayun. Saan daw galing yon? Baliktarin natin. Mula sa ahas. Napunta doon sa... Ulitin nga natin. Sunod-sunod ito. Ito po ay galing sa doktrina, galing sa Eden. No? Na tinanggap ng mga protestante mula sa Catholic at Catholic na galing naman sa mga Parisiyo. At yung mga Parisiyo ay galing nga naman sa pagan. At yung pagan doctrine na yan ay galing sa ahas. Na doon unang ipinangaral sa paradise. Bakit? Bakit doon? Sabi rito, to an audience all too willing to hear the new and fascinating theology, you shall not surely die. Yon ang unang preaching ni Satanas. You shall not surely die. Sabi ng Panginoon, pag kumain kayo niyan, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay.
Kaya yung doktrina ng tao pag namatay, may kaluluwang buhay, galing sa old serpent. Tanong, kayo ba mga kapatid, pag may namatay, natatakot ba kayo sa multo? Ala, galing sa serpent yan. Ang taong patay, wala nang alam. Alam nyo, gagayahin talaga ng kaawayan. At napakahirap ipaliwanag pag ginawa yan, sapagkat marami nagtitestimony na may kamag-anak silang patay na, tapos nakausap pa nila. Tapos binalita, hindi, nung isang araw papatay. Huh? Pwede po yun, mga kapatid. Gagayahin po na ni Satanas yan. At sample na hindi talaga yung kaluluwa totoo. Halimbawa, mahal na mahal nyo yung lolo nyo, mga bata. Ano ba, mahal na mahal niyo yung lolo nyo o magulang nyo, tapos namatay. Tapos may multo. Matatakot ba kayo? Mahal na mahal nyo nga pag dinalo kayo. Tapos bigla na lang niyakap kayo sa higaan. Ako to, apo. Hindi kayo matatakot kasi lolo nyo, di ba? Pero bakit kayo natatakot? Nangangahulugan na tayo mismo, alam natin, hindi yun yung lolo natin. Di ba? Sana kung totoo yung multo, abang-abang ka ngayon pag nalibing na, anong oras kayo darating yung si lolo ha? Lo! Oh, tatawagin. Bakit takot na takot? Kasi alam natin, demonyo yun. So yan mga kapatid. So, dito ho nag-ugat yan, yung immortality of the soul. No? Yan ang masamang dulot ng doktrinang yan. Marami ang mga protestante ngayon, dala-dala ang ganyang doktrina. Kaya mula ngayon, huwag na kayong maniniwala sa multo. Multri, pwede. Walang multo. Mul1, multri. Ayan. So, ang doktrina tungkol sa immortality of the soul, mga kapatid, ay nagpapawalang bisa sa pangako ng Diyos na siya ay babalik. Bakit? Yung naniniwala na may kaluluwa ang tao, pag namatay ang tao at matuwid, diretso sa langit. Sino babalikan dito ng Panginoon? Nandun na pala. Anong gagawin ng Panginoon? Para naalala ko tuloy yung kwento ng isang kaibigan namin, si Brother Rod Alipante. Yung kanya daw ang tita ay pastora ng born again. Tita, ba't ka naniniwala na may kaluluwa na nandun na sa langit pagka namatay ang tao? Paano yung second coming pagdating ng Panginoon na may bubuksan doon tapos mabubuhay yung mga patay? Hindi daw makasagot sa kanya, hindi, ganito kasi yan. Pag malapit na dumating ang Panginoon, yung mga kaluluwa yun, mag-uunahan ng bababa, mauna yun doon sa libingan, papasok na yun doon. Tapos ito na yung Panginoon, sisigaw, tapos babalik, mabubuhay sila. Gumawa ng drama. Ang bihira. So, napansin nyo, simple lang yan, pero hindi natin alam. Tandaan nyo mga kapatid, yung hawak na cup ng prostitute, isa yan. Isa yan. Yung naniniwala na may kaluluwa yung tao. Ang kaluluwa yung tao. Kasi nang likhain ng Diyos, ang katawan, hiningahan, naging kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, tayo yon na buhay. Mga kapatid. Okay? So, tingnan po natin. Sabi po rito ni Justin Martyr, sinulat na AD 100 to 165 sa Anti-Nicene Fathers. Siya po, Volume 1, page 239. If you have fallen in with some who are called Christians, but who do not admit this truth of the resurrection, and venture to blaspheme the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, who say there is no resurrection of the dead, and that their souls, when they die, are taken to heaven. Do not imagine that they are Christians. Ano daw po ang ibig sabihin?
Sabi ni Justin Martyr, kapag hindi tayo naniwala na may pagkabuhay ang mga patay, hindi ka tunay na Kristiyano. Kaya lang, papaano ngayon maire-reconcile yung paniniwala sa pagkabuhay na mag-uli, tapos immortality of the soul? Naroon na pala sa langit. Sino babalikan ng Panginoon? Ang sabi niya, pupunta siya roon para maghanda ng tahanan. At pagka natapos na, babalik siya at dadalhin niya doon yung titira. Yung pala naman, pagkapatay, diretso pala roon. Nandun na pala. May nakatira na pala roon. Di ba? So mali. Yung paniniwala tungkol sa kaluluwa ay hindi biblical. So, sabi po rito, the early church clearly identified the doctrine of the soul's natural immortality as coming directly from Satan. Ang mga sinaunang Kristiyano, sabi niya, ay malinaw sa kanila na ang turong ito ay galing kay Satanas. Yan po yon. Or next, ngayon, it was the concept of the Babylonians that an immortal soul left the body at death and live on. Galing pala to sa Babylonia. Kaya yung spiritual Babylon ngayon, nagaya. Di ba? Therefore, the Babylonians established a system of gods and goddesses, worshiping the spirit of those who supposedly live on. Ayan, galing yan sa Babyloniang doktrina na sinasambang espiritu ng mga namatay. Naalala po ninyo mga kapatid si Saul nang pumunta siya sa Endor. Tingnan niyo po, may istorya niyan eh. Si Saul, si King Saul, gusto niya makausap si Samuel. Patay na si Samuel. Naniwala siya na buhay ang espiritu ni Samuel. Tingnan niyo ha, may paniniwala na si Saul na gano'n. Nabuhay ang espiritu ni Samuel. Kaya siya nagkaroon ng ganoong idea o desisyon. Kasi ang mayroong makakagawa lang noon, base sa kanila, yung mga espiritista. Kaya nga nagpahanap siya ng babae nakikipag-usap sa masamang espiritu. So dinaya siya ng masamang espiritu. Kasi hindi naman talaga si Samuel yung kanyang nakita at nakausap, kundi masamang espiritu ang nakita niya at nakipag-usap sa kanya. At bakit niya nagawa at nasa isip ni Saul yon, interpretation ni Saul, na impluwensyahan siya ng Old Babylon Kingdom. Yan. Okay. So salamat mga kapatid sa katotohanan, talagang tayo ay iminumulat. Ngayon, paniwalaan natin ang salita ng Diyos na ang mga patay ay bubuhayin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Siyang nangatutulog, ang sabi ay babangon. Next, false doctrine ng Babylon, the center of sun worship. Ayan na naman. Ang Babylonia ay sentro ng pagsamba sa araw. Paano? Ang pagsamba sa araw ay galing din sa pagano. Basa. Binasa na rin natin ito kanina. At dinala niya ako sa pinakaloob-looban ng bahay ng Panginoon at narito, ngayon pa lang pala natin nabasa ito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan ng dambana, ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Sa Babylonia, mga kapatid, meron na rin talagang naka-impluwensya sa bayan ng Diyos. Kasi nasa templo sila ng Panginoon, humarap sila sa silanganan at sinasamba nila sumasamba sila sa araw na nasa dakong silanganan. Pag sumikat yung araw, nakayuko sila, sinasamba nila yung araw. Doon pa sa templo ng Panginoon ginawa. No? Ang originator niyan ay yung pagan worship sa panahon ng Babylonia. Kaya nakaharap sila sa silanganan. May naririnig din akong mga paniniwala ngayon. Kailangan ay nakaharap sa silangan pag tayo sumamba. Pagsamba sa araw yon. Mga kapatid, huwag natin gagawin yon. Sun worship yon. So, sun worship,
creep into the church, na ipasok ito ng dahan-dahan ngayon. At napakalaganap ng sun worship na hindi napapansin ng marami. O anong sinasabi ng kasaysayan? The Worship of Nature na aklat, Volume 1, page 529 ni James Fraser. An ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. O ano daw? Ayon kay Fraser, mga kapatid, yung ancient Babylonia, the sun was worshipped. Binasa na natin kanina. Bahagi ng kanilang pagsamba yung araw, mga kapatid. Yung paganismo at Kristyanismo ay nagkasundo ayon sa ating pag-aaral. Nagkaisa, nagkaroon ng kompromiso, mga kapatid. Ano yung pahayag ng babasahing nakita natin? Our Sunday visitor, January 4, 1931. Ang sabi po dyan, Christendom is indebted to the Catholic Church for the institution of Sunday as the Sabbath day. Tingnan niyo po, mga kapatid. Itong sinasabi natin na nagiging mali ang Sunday worship kapag ipinalit na. Pero kung magsisimba ka lang ng linggo, walang problema. Kasi kahit anong araw, pwede kang sumimba. Pero yung isubstitute mo, pagpalitin mo, ito, tingnan nyo, no? Sabi dyan, the Catholic Church for the institution of Sunday as the Sabbath day. Yung Sunday, yun na yung Sabbath nila. Hindi po pwede. Sabi nga sa libro nila, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do you observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Iba nila yung Sabbath sa Sunday. Pero ngayon, ang Sunday, Sabbath na. Kaya maririnig nyo kahit sa mga debater na mga Adventist na nakipagdebate sa amin, pag sinabing Sabbath sa kanila, Sunday yon. Sabi po dyan sa kanilang Our Sunday Visitor. Yan po ang kanilang mga paniniwala. Sunday as the Sabbath. Ang Babylonia, Persia, Rome, dun sa apat na hayop, ay nauwi sa isang grupo ngayon. Yan na yung church na laganap. Yan. The question box, page 99. Sabi rito, in keeping Sunday, non-Catholics are simply following the practice of the Catholic Church for 1800 years. A tradition and not a Bible ordinance. Sipin mo yan, mga kapatid. Itong mga referensya na ito. So nakita natin kung gaano natin sinusundan yung kasaysayan. Kaya nga sa isang Baptist manual, November 13, 1893, ni Dr. Edward Hiscox sa Ministry Convention, sinabi niya, what a pity that it's Sunday comes branded with the mark of paganism and christened with the name of the Sun God. Kahit na yung Baptist, si Dr. Edward Hiscox, alam niya na yung Sunday comes branded with the mark of paganism and christened with the name of the Sun God. Anong nangyari? Mga kapatid, marami mga huwad na doktrina ang napalaganap nito. Ano pat? Walang kamalay-malay yung mga maliit na mga puluto ngayon. Biktima pala sila. Then, adopted and sanctioned by the papal apostasy and bequeathed as a sacred legacy to Protestantism. Yung Sun God worship daw ay tinanggap nila at ipinatupad ng mga papa na tumalikod. Ipinamana naman nila sa mga protestante. Hala, tinanggap naman ito. Kawawa naman yung mga walang malay. Ano pa nasa Biblia, mga kapatid? Ezekiel 20, talatang 12, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga sabat. Ayan. Upang maging tanda sa akin at sa kanila,
upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. O yan. Kaya nga, sa ating pag-aaral mga kapatid, sa Reformation, may mga taong ginamit ang Diyos nung una, subalit nanatili doon sa hindi sila nanatili doon sa pinakamahalagang utos ng Diyos. Nahila sila sa ipinalit na araw ng spiritual Babylon. Di ba? Lumitaw nga sila. Mula sa paghahari ng spiritual Babylon, false church, lumitaw nga sila. Hindi na nila napansin. Yung araw na binago, yun na rin yung tangay-tangay nila hanggang ngayon, ang linggo. Masaklap, mga kapatid. Sa Apokalipsis, may sinasabing malawakang pangangaral ang malakas na sigaw, kung saan marami ang nasa samahan na yan ang kailangan dalhin sa tunay na kawan ng Panginoon. No? Kahit sa Old Testament, merong mga pasaway din na mga lingkod ng Diyos. Tulad nitong nasa Ezekiel 22:26, ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdada sa aking kautusan at nilapastang ng aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Sa Old Testament, meron din mga saserdoting wala sa ayos, mga kapatid. So, maraming mga ngaral ngayon ang nagkukubli at ikinukubli ang mga mata nila sa Sabat. O yan, mga nanonood ngayon, challenge, mabuti na lang si Pastor Yatin, nabuksan, at marami pang mga pastor. Marami po ngayon, at marami akong narinig na mga sumbong na mga viewers. Brother Johnson, tinanong ko yung pastor namin, Sabat pala talaga ang nasa Biblia. Ang sagot ng pastor, oo, tama yan. Kaya lang, ang hirap ipunin pag Sabado ng mga membro. Kokonti lang ang walang pasok ng Sabado. Linggo ang marami. Kaya doon tayo. Sipin mo yan. Hindi sila naghangad doon sa katotohanan. Kasi kokonti rin yung abulo nila Pagka konti dalo. Kasi sila po ay congregational. Kung magkanong binigay ng mga dumalo, ayun lang din yung iti-take home nila. Kaya, bakit pa sa Sabado, konti namang kikitain? Hindi ba? Nakakalungkot mga kapatid, hindi na katotohanan ang hinahanap. Kaya sana ay marating namin yung lugar ni Pastor Yatin. Parang Ilocano. Yatin. Di ba may ganun? Daniel 7:25. Ay, may karugtong ba yun? Ayun. Ano ba yun? Ano ba yun? Ganda pala. Daniel 7:25. Iisipin niyang baguhin ang panahon at kautusan. Yan sabi rito. Natupad ang hulang ito, mga kapatid, na iisipin niyang baguhin ang panahon at kautusan. Tunay na nakasanayan na natin ang sumunod sa mga patakaran dito. So, kailangan natin, mga kapatid, balikan kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan. Nais ng Diyos na muling ipunin ang kanyang mga tupa sa iisang kulungan. Lumabas tayo dito sa maling sistema na ito. Kaya hindi natin kayang pag-usapan lahat, mga kapatid. Ang doktrina niya, pakadami-dami, yung mga numina, yung mga kandila na yan, panalangin sa mga santo, at kung ano-ano pa. Kung anong taon pinasok nila yan, nasa internet din naman. Napakadali lang i-search, mga kapatid. Anong payo sa atin? Apokalipsis 18, at ang talata ay 2, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia na naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Naguho. Ngayon, ginuguho natin. Ibinubulgar natin ang kanyang mga maling aral. Kaya ang sigaw ng anghel, naguho. Idudoktrina ito. Ang mga nangangaral ngayon, hindi. Tinutulungan na mabuo. Tayo, ang tunay na mga mangangaral,
isisigaw, naguho ang dakilang Babylonia. Wala na sila, halata na ang kanilang mga doktrina. Ang payo sa atin sa Kapitulo 18, talatang 4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangag silabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Mga kapatid, mga ginilong mga taga-subaybay na nanonood, saman kayo naroon, kung ngayon ay naintindihan at naging malinaw sa inyo ngayon, na kayo pala ay nandoon, may relasyon sa babaeng iyon. Hindi man sa kanya, sa kanyang mga anak, nandyan kayo kaanib sa mga anak ng babaeng yan, mga kapatid. Tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Wawakasan ng Panginoon ang pasimuno ng kasalanan sa mundong ito. Walang iba si Satanas. Si Satanas ay gumamit ng malakas na nakaharian. Gumamit po siya ng isang relihiyon mula doon sa napakalakas na kaharian iyan. Doon nakasakay yung huwad na iglesia na nakalaan na po ang kanyang kaparusahan. Kailangan tayo lumabas, mga kapatid. Para sa lahat ng mga gustong tumugon sa panawagan ng Panginoon, pwede nyo bang ipagpakita sa pagitan ng inyong pagtayo, mga kapatid? Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ngayon ay manalangin. Muli sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay nagagalak, nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pag-ibig, walang maliw na pag-ibig, biyayang napakalawak. Salamat at inyo pong niloob na muli ang katotohanan ito ay maisiwalat namin sa dakong ito at ganoon din po sa ibang mga lugar. Ama, tulungan po magkaroon ng kapangyarihan ang mga salitang ito. Kayo po ang makita at hindi ang aming mga sarili. Malaman ng mga tao ang daan patungo o pabalik sa inyong dalisay at walang halong aral, amang banal, ang Ebanghelyo sa aklat na ito, sa aming bawat paksa ay amin pong naitataas. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit nito, kundi sa pangalan ng inyong bugtong na anak. Mangyari nawa, Panginoon, na matanggap po nila sa kanilang mga buhay ang inyong anak, na siya rin namin pinaglilingkuran ngayon, na siyang nangakong babalik at kami kukunin. Amang banal, patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at tulungan po kami sa aming mga kahinaan. Sa gabing ito, umaasa po kami na muling ang nadagdag na kaalaman ito ay maging baon muli sa aming puso at isip. At ito po ay lalong lalawak, tutubo sa aming puso at isipan, bubunga po ito ng kaligtasan na magiging pakinabang din ng kanilang sambahayan. Salamat sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin. Muling hinihiling namin ang lahat ng ito, alang-alang po lahat, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Opo tayo, makinig muli ng isang tanging awitin.
toward the Savior, my friend, you find His arms open wide. Receive Him, and all of your darkness will end. Within your heart He'll abide. Time after time He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Time after time He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Ay tumayo, ay po ay manalangin. Salamat o Diyos sa inyong patuloy na pagpatnubay na naranasan na bawat isa sa amin ngayong gabi. Uuwi po kami na muling pinagpala sa magitan ng mga kaalaman na aming napakinggan. Umasa po kami na hanggang sa susunod na gabi, inyo kaming ibabalik upang patuloy pang tuklasin ang gospel sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Patawad po muli sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, itong aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Good night po mga kapatid, hanggang bukas na muli. Meron lang po tayong 2 gabi, bukas at Friday, at pangatlo po ay ang ating pong pagsama-sama sa araw ng Sabat na siyang fellowship po natin. Thank you po sa mga viewers natin. God bless po. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.